Sa buong buhay natin, ilang beses kayong makakakita isang police general huhuli sa isang very powerful personality. Ferdinand Marcos Jr. has made the difficult but necessary decision to relieve PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Na katulad ni Apollo Kibuloy. Isang police general na huhuli ng dating presidente. Malakas ang suporta sa mga pulis, malakas ang suporta sa militar. The President believes that his national security apparatus must always work within the framework of the law. Sa buong buhay natin, sa tingin ninyo, ilang beses tayo makakakita ng isang police general na ang isang spoiled brat na vice president na halos walang sinasanto. Napakaraming bodyguards, napakatigas ng ulo, napaka-arrogante, at ganun din, napaka-powerful. Maraming supporters sa militar, maraming supporters sa mga pulis. Hindi sinanto ng general na to at naging maamong tupa noong kaharap na itong si general. At na-implement ang dapat i-implement na order sa kanya. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. Maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. The Palace affirms that President Ferdinand Marcos Jr. has made the difficult but necessary decision to relieve PNP Chief Police General Nicolas Torre III of his duties. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. A true soldier, a true professional. Ito po si General Torre. At despite his many accomplishments, he remains very humble and a good soldier and a good follower. Iyan po si General Torre. At hindi po natin maikakaila. Nakatulong itong si General Torre para kahit papano umangat-angat ang popularity, ang trust rating, at ang kanyang performance rating dahil dito kay General Torre. At sa dinami-dami na accomplishments ng general na to, nangyari ang hindi natin inaasahan. After, I think, 3-4 months pa lang, I think less than 4 months, unceremoniously, biglang tinanggal sa posisyon itong si General Torre. Ang tanong, mga kapatid, mga kababayan, ang katulad ba ni General Torre na hindi mo matatawaran ang performance, ang pagiging professional? Deserve niya ba ang ganitong klaseng treatment? Ano bang napakabigat na kasalanan nito para bigla itong tanggalin sa pwesto unceremoniously? Hindi man lang binigyan ng pagkakataon mag-explain, hindi man lang binigyan ng pagkakataon makapagpaalam sa kanyang mga tauhan, hindi man lang binigyan ng tamang treatment sa kanyang pagkakaalis, hindi man lang kinonsider ang kanyang mga achievements bilang isang mahusay na tagasunod, isang mahusay na pulis. Ang pagtanggal kay General Torre sa posisyon na yan ay kasuklam-suklam para sa maraming tao. Maraming tao ang nagalit dahil itong si General Torre, maraming pinahangang mga Pilipino. Dahil nga sa mga sinuong niyang problema na hindi niya tinigilan hanggat hindi niya nare-resolve. Ito pong si General Torre ay talagang result-oriented. Nakita natin yan sa ginawa niyang performance, yung ginawa niyang pag-aresto kay Kibuloy na hindi talaga tinigilan, nag-strategize siya ng maayos kung paanong madadaki, paanong huhulihin itong si Kibuloy. Ganun na rin itong
dating presidente na alam naman natin na konting-konting ano lang yan, palya, magkakagulo. Alam na alam din natin na ang lakas ng backing niyan sa militar, ang lakas ng suporta niyan sa mga pulis. Pero dahil sa leadership na pinakita nitong si General Torre, hindi nangyari ang mga gulo na yan. Ngayon itatanong ko ulit, anong klaseng krimen o anong klaseng pagkakamali? Napakalaking pagkakamali para tanggalin mo ang isang katulad ni General Torre nang wala man lang pasabi, wala man lang binigay na konting paggalang doon sa kanyang mga accomplishment. Sana man lang binigyan siya ng ilang araw, 15-30 days, para i-relinquish ang kanyang posto. Pero hindi, unceremoniously. Isang iglap, tanggal siya. Hindi ho ba masyadong nabastos si General Torre dito? Although sinasabi niya naman na okay lang siya. At tayong mga tao na rumerespeto at kumagalang at humahanga kay General Torre ang nagre-react. Hindi natin maalis sa ating mga isipan yan. Hindi natin maalis sa ating mga sarili yan dahil nga sa ating nakitang mga ginawang trabaho nitong si General Torre na hindi natin maiiwasang humanga at irespeto ang taong ito. Maraming ugong-ugong tungkol sa mga kadahilanan sa kanyang pagkakaalis. Pero sa aking sariling paniniwala ay siguro may politika ito at merong isang pangyayari na talagang nakasagasa siya ng isa sa mga boss niya. So, yan ang aking paniniwala. May mga lumabas nga na balita tungkol dito sa isang sulat na supposed to be attributed kay General Torre. Dahil doon sa ilalim ng letter, ang pipirma dyan ay si General Torre. Pero lumalabas, kung i-analyze mo ang kwento, na ang sulat na ito tungkol ito sa pagre-request ng 80,000 firearms na nagkakahalaga ng 8 billion pesos. Ang sulat na ito ay letter request na nagsasabi na kailangan bumili, kailangan mag-procure ng 80,000 firearms na lumalabas nagkakahalaga ng 100,000 pesos each. Kaya nga, ang total nito ay 8 billion pesos. Pag tiningnan mo ang letter, although hindi ko siya talagang intended or wala akong intention basahin ito dahil hindi ko talaga alam ang naging source. Hindi ko alam ang pagiging legit nito. Kaya, i-quote ko na lang kung ano yung more or less gist ng letter. Itong letter na ito ay nagre-request nga na aprubahan yung request to procure long firearms na nagkakahalaga ng total of 8 billion pesos. Lumalabas na itong letter na to ay ifinid lang kay General Torre. Base sa aking pag-aanalisa at base na rin sa mga pananalita ni SILG. Ina-analyze ko lang dahil hindi ko nga alam kung saan nanggaling letter na yan. Kaya ayoko siyang totally paniwalaan na totoo. But then again, ang sinasabi ko nga, itong letter na to ay hindi pinirmahan according sa mga kwento, hindi pinirmahan ni General Torre. At may lumabas na ugong-ugong na ito raw talaga ang dahilan at hindi yung pagre-reshuffle nung 12 officers na hindi niya pinadaan sa NAPOLCOM at hindi niya rin nakonsulta ang SILG. Na yun naman ang lumalabas
na reason na sinasabi ni SILG John Vic Remulla. Kaya daw nirelieve itong si General Torre. Pero para sa akin, kung yung pagre-reshuffle ng mga officers, kung yun lang ang dahilan, kung ikukumpara sa naging accomplishments nitong si General Torre, ay mukhang hindi yata kapani-paniwala at hindi proportionate para bastusin mo ng ganito si General Torre. Parang hindi sapat na dahilan yan para bigla mo na lang tanggalin sa pwesto si General Torre na deserve ng respeto doon sa kanyang mga accomplishments. Yes, may boss siya, ang SILG, boss niya, ang presidente, of course, boss niya. Pero, alam naman natin, itong si PBBM, hindi ganun kabilis magtanggal. Hindi ba? Yung kanyang mga sekretary, nung nagtanggal siya, ginawa niya pang pinag-submit niya ng courtesy resignation lahat ng mga secretaries dahil gusto niya lang magtanggal ng iilan. Ganyan si PBBM. Hindi niya kayang diretsong magtanggal ng isang empleyado, magtanggal ng isang miyembro ng kanyang team ng ganun-ganun na lang. Kaya nga sinasabi ko, nung magtatanggal, maraming dapat tanggalin doon sa kanyang kabinete, hindi niya matanggal-tanggal basta-basta. Dahil alam niya na masakit sa mga tao yan. Kung basta-basta mo na lang tatanggalin ng ganun-ganun na lang. Kaya ang ginawa niya, pinag-resign niya pa lahat, courtesy resignation. At hindi niya na pinabalik yung mga talagang gusto niyang tanggalin. Pero dito kay General Torre, walang kaabog-abog. All of a sudden, tanggal si General Torre, walang pasabi, wala man lang ilang araw na palugit para makapagpaliwanag, makapaghanda. Hindi man lang pinag-resign. Na dapat deserve niya naman ng ibang treatment other than treatment katulad ng ginawa sa kanyang biglang-biglang pagtatanggal. Kaya maraming mga tao ang sumama ang loob, pati na kay PBBM at lalo na kay John Vic Remulla. Isang performing, isang mahusay na sundalo, isang very professional soldier, tatanggalin mo na lang ng pagganito. Mabuti na lang, talaga namang itong si General Torre ay isang mahusay ang kanyang pagkatao. Isang mabait at isang magalang at isang masunuring sundalo. Kaya hanggang ngayon, wala kang maririnig na sinisiraan niya or nagsasalita siya ng masama tungkol kay John Vic Remulla, nagsasalita ng masama tungkol sa presidente. Wala kang maririnig na ganyan kay General Torre. Ganyan kahusay ang pagkatao nitong si General Torre. Tayo na ngang mamamayan lang ang nagre-react. Pero siya, pag pinagsalita mo siya tungkol sa issue na to, wala siyang sasabihing masama. Ngayon, balikan natin yung letter tungkol doon sa sinasabing request para bumili ng mga firearms. At lumalabas nga ito ay isa sa mga naging issue na baka daw talaga ito ang totoong dahilan. Hindi sinabi, walang nagbabanggit kung sino talaga ang gumawa ng letter na yan, letter request na dapat pirmahan ng PNP chief para itong request na 80 or 8 billion pesos ay madala doon sa Senado at ima-manipulate yata nila ito para maging insertion. Walang sinabi
Ang daming lumalabas na kwento tungkol dito pero hindi sinasabi sino ang nag-prepare ng letter na dapat pirmahan ni General Torre. At nagkaroon ng official statement ang DILG. Tungkol dito, meron silang official na sagot. At ito pwede kong basahin dahil ito ay isang official document. Alam ko pinanggalingan. Ang sabi rito, there are allegations that the recent reorganization at the Philippine National Police was due to General Nicolas Torres' refusal to carry out the supposed instructions of Secretary John Vic Remulla to purchase firearms. This claim is false. Official statement po ito. When Secretary Remulla received the unsolicited proposal to purchase 80,000 firearms for the PNP, he asked General Torre to assess its operational necessity. He also reminded General Torre that this kind of purchase can only be done through congressional insertion, as this was not included in the National Expenditure Program. Since his assumption as SILG, Secretary Remulla has never facilitated nor endorsed any congressional budget insertion. During the PNP anniversary last 12 August, General Torre told Secretary Remulla that he did not think the purchase of said firearms was necessary. The Secretary concurred with General Torre's assessment. There was no directive to purchase. Ang tanong po dito, sinasabi kasi rito, hindi nga nag-agree si General Torre doon sa letter request na dapat niyang pirmahan, hindi niya pinirmahan. Sinabi niya na ang pagbili ng baril nito ay hindi necessary. At sinasabi rin dito na itong si SILG ay nag-agree kay General Torre. At sinabi niya rin dito, ni SILG, na itong pagbili ng mga baril na to, kung mangyayari, ito ay mangyayari lang kung magkakaroon ng insertion sa budget. Dahil nga, hindi naman talaga ito kasama sa NEP or National Expenditure Program. At dinideny nga rito na mula nang maupo as secretary itong si Remulla, hindi daw siya nag-facilitate or nag-endorse ng any congressional budget insertion. At sinabi niya nga rito, nung nakita sila noong August 12 ni General Torre at itong si SILG, sinabi ni Remulla na ang pagbili nga daw ng baril ay hindi necessary. Ang nakakapagtaka rito, mga kapatid, mga kababayan, sino nga ang may lakas ng loob, ang makapalang mukha na gumawa ng letter request na yan para papirmahan sa Chief PNP? Sino yun? Hindi ba kung mag-a-assume tayo, kung mag-a-assume ako, siyempre, hindi mas mababa kay General Torre ang gagawa niyan. Definitely, ang gagawa niyan, mas mataas kay General Torre. Ayoko magbintang, pero kung i-analyze ko yan, ganyan ang magiging analysis ko. Sino ang nagsubo ng sulat na yan na nagre-request ng baril o nagre-request ng pambili ng baril? Nagkakahalaga ng 8 billion pesos. 8 billion pesos. Hindi po barya-barya yan. Hindi gagawin ng mga Brigadier General yan. Hindi gagawin ng mga Colonel yan. Hindi gagawin ng mga major, mga captain yan na mabababa ang ranggo kay General Torre. Chief PNP kay. Ikaw ang pinakamataas doon sa PNP. Natural, ang gagawa ng request na yan, kung ako ang mag-analyze, mas mataas sa Chief PNP. At sinabi nga ni General Torre, hindi kailangan yan. Totoo naman.
Isipin mo maigi, long firearms yan. Ilang beses ba nakikipagbarilan ng mga pulis? Saan mo gagamitin ang long firearms? Dito sa city? Bakbakan ng mga kung may hinahabol ka mga kriminal, mga snatcher, mga holdupper, gagamitan mo ng rapid firearms or mga automatic firearms? Hindi ba? Sino ang gagamit ng mga baril na yan? Hindi ba yan nararapat lang doon sa mga sundalo? Doon sa army, mga ano natin, sa mga marines, hindi sa pulis. Klaro po dito na itong budget na to ay mukhang may planong magkaroon ng pakinabang ang sino mang nag-prepare ng letter request na to. Mukhang nangyayari po dito, Mr. President Bongbong Marcos, mukhang hindi lang tayo sa flood control projects nagkakaroon ng korupsyon. Mukhang dito rin sa pag-purchase ng mga baril, mukhang may intention din dito ng korupsyon. Kung sino man ang gumawa niyan. At again, insertion ito doon sa mga ipinipintas natin na ginawang supposedly insertion ng mga congressmen, insertion ng mga senador diyan sa budget para gamitin diyan sa mga flood control projects na punong-puno ng korupsyon. Hindi nyo ba titingnan ito, Mr. President? Kung seryoso po tayo sa paghahanap ng katotohanan, sa paghahanap kung sino ang may mga kasalanan diyan sa flood control project, ito pong attempt na to na 8 billion pesos na pagbili ng firearms, mukhang meron din po itong intensyon para magkaroon ng nakawan, para magkaroon ng korupsyon. Ito pong 8 billion pesos na to, walang nag-deny. Ibig sabihin talagang may request. Kaya lang, ito po ay plinano ng maigi mula sa paggawa ng letter papunta kay General Torre. Hindi klaro dito sino ang gumawa ng letter. Sino gumawa ng request. Talagang ang mga korap po na official ay may ingat. Pag hindi nga naman umubra ito, hindi pinirmahan ng General Torre, sino ang ituturo? Ngayon, wala ka maituro. Walang pinanggalingan eh. Walang umaamin, walang nagsasabing ako ang gumawa ng letter na yan. Pero, kahit na si SILG, hindi dininay na merong request ng 8 billion pesos i-insert sa budget at mag-procure ng 80,000 firearms for the PNP. Kahit hindi kailangan. Gagawa lang ng budget para dyan, para alam nyo na kung ano mangyayari. Sinasabi ko nga, mas kailangan ang firearms ng mga sundalo, hindi ng mga pulis, lalong-lalo na long firearms. Baka sakali pa kung mga pistol yan. Baka maniwala pa akong kailangan ng mga pulis yan. Dahil alam ko, hindi ako sure dati kasi hindi 100% ang issuance ng PNP ng mga pistols dyan sa ating mga kapulisan. Pero long firearms para sa mga pulis, mukhang iba po ang intensyon dito. Kung ako ay mag-a-analyze. Again, ang katotohanan dito, may gumawa ng letter na nagre-request para doon sa 80,000 firearms na bibilhin. Nakalagay dito na 8 billion pesos ang request. Gumawa ng statement ang DILG, hindi dininay ang tungkol dyan sa request na yan. Sinasabi lang dito ni SILG na nag-agree siya kay General Torre na hindi nga kailangan ng baril at nag-agree rin siya na kung mangyayari itong request na to, ito ay gagawan lang ng paraan para ma-insert sa national budget.
Kaya lang, ang malaking katanungan nga rito, na hanggang ngayon, walang nagpapaliwanag, walang nagsasabi na dapat yan ang marinig natin kay SILG, dapat nating marinig kay Secretary Bersamin, or dapat malaman natin kay President Bongbong Marcos. Sino po ang gumawa ng letter na yan na pinapipirmahan kay General Torre? Again, kung seryoso po tayo sa pag-iimbestiga ng korupsyon, mukhang may intention po ito ng korupsyon, Mr. President. Iklaro po natin sino ang nagpapapirma ng letter na yan kay General Torre. Sino ang gumawa ng letter na yan? Pero definitely, totoo na meron ngang request na hindi i-deny ng DILG. Ang sinabi lang ni SILG, nag-agree siya kay General Torre na hindi kailangan yan. At nagkaroon na nga ng reshuffle, natanggal bigla itong si General Torre. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, Mr. President, ano po ang gusto niyong isipin ng mamamayang Pilipino tungkol dito? Mr. President Bongbong Marcos, ano po ang inaasahan niyong isipin ng taong bayan tungkol dito? Ano po ang inaasahan niyong magiging assumption ng mga critical thinker na mga mamamayang Pilipino tungkol dito sa pagsulpot ng request na to na pina-approve sa Chief PNP at dinis-approve ng Chief PNP at hindi yan ginagamit na dahilan ng kanyang pagkakatanggal sa pwesto. Pero kung iisipin natin, kung ito ay nanggaling sa isang mas mataas na opisyal, mas matimbang po itong dahilan. Mas mabigat na dahilan ito kesa doon sa sinasabing ni-reshuffle ni General Torre ang 12 high-ranking officials at nilipat-lipat niya. Kasi kung yun lang ang dahilan, sa tingin ko, hindi niya deserve yung ganitong yung ganitong biglang-biglang pagtanggal sa kanya sa pwesto. Pero, kung ang isang opisyal na mas mataas sa kanya ay napahiya dahil sa halagang 8 billion pesos na request na nakasalalay sa kamay ni General Torre ang approval, sa tingin ko, yan po ay isang mabigat na dahilan para matanggal si General Torre sa pwesto na wala man lang pasabi, very abrupt at unceremoniously. Mga kapatid, mga kababayan, hanggang dito na lang. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell. Pati na rin po yung like button, mag-comment po tayo, i-share po natin. Paratingin po natin ito sa matataas na opisyal diyan sa Malacanang nang malaman nila ang ating damdamin tungkol sa pagkakatanggal ni General Torre. Thank you so much, ladies and gentlemen, once again, at magkita-kita po tayong muli.